Sana walang problemang nangyari. Actually may din ulit to after ko palitan tong propeller nya. And konting damage ito kung makikita nyo. Okay, high rate. Yun, high rate. Tingnan natin. Sana hindi siya nagkaroon ng problema sa system nya, sa gyro nya. Right, so SU-35 to mga ka-RC. SU-35 QF009. So Russian RC jet, Russian jet fighter model. May konting damage. Anyway, let's go. Sana hindi siya magkaroon ng problema. Ayun, medyo okay. Okay pa. Oh, medyo wide lang yung turn niya pero okay pa. Somehow okay pa. Uy, sa left turn talaga siya mabilis. Pero grabe yung ano niya talaga. Grabe talaga yung stabilization niya. Grabe, super legit and very stable talaga. Ayun, balik ka agad siya. Buti nawala na yung ano niya, yung biglang parang nagno-nose dive siya. Paano ka nagkaroon ng ganun? Yun yung nag-cause ng ano eh. Yun yung nag-cause ng light crash eh, mild crash eh. Kaya na-damage yung propeller niya eh. Ganda rin. Ganda pa. Tapos yung binagsakan niya pa is concrete pavement. Kaya na ano talaga yung ano, buti may maganda talaga yung ano yung nose niya, may parang may ano, may cone, tapos parang may bubble siya sa loob, may hangin. Yun talaga yung nag-save sa ano sa aircraft eh. Konting damage lang yung nangyari. Ay, grabe yung ano niya sa yung ano niya, yung turn niya sa going to the left, sharp. Super sharp. Ganda rin. Sabi pali pa rin. Pero napaka ano nito eh, napaka mabilis. Kailangan alert ka, super alert ka dapat sa aircraft. Kailangan line of sight lagi. I mean, hindi mo dapat walain sa paningin mo to kasi one mistake, one false move, sigurado may kalalagyan yung ano mo. Kahit naka 6G ka, kahit naka stabilize mode ka, isang ano mo lang, mawaglit lang yung ano mo, mawala lang yung saglit yung paningin mo sa aircraft, may kalalagyan yung aircraft mo. Kahit mga 2 seconds, nako, tagal na yung 2 seconds, sigurado may mangyayari sa aircraft mo kahit naka 6G ka, kahit naka stabilize mode ka. O nga 3D. Try ko nga i-loop sa 3D. Hirap, ayoko sa palaran. Kasi jet to eh. Iba yung jet sa mga ordinary RC plane, sa mga high wing or sa mga yung mga warbird ko, iba eh. Ito super agile mga ganito eh. Mabilis. And yung ano niya talaga super sharp. Iba pagka jet ang pinapalipad mo. Yung hindi ka dapat relax. Kailangang twice ka alert. Yung alertness mo is
should be twice if you are just compared to the ordinary RC plane na pinapalipad mo. Especially brushless na RC plane like this. Mahirap na. Tulad na sinabi ko, one false move, 1 second, 3 seconds, 2 seconds ka lang na mawala sa paningin mo to, nako, may tama sigurado yung aircraft mo. Unlike ng mga quadcopter, yan, walang ka-problema kahit 30 minutes mong di kahit 30 minutes mong di pakialaman yung aircraft mo, okay lang yung mga quadcopter, especially mga GPS may altitude hold, walang ka-problema yun. Pero ito talaga hindi pwede, kailangan talaga yung attention mo is lagi nasa aircraft, hindi pwedeng mawala. Uy, pwede rin pala, oh. Nagro-rolling din. Nagro-rolling din sa 3D. Ayun, oh. Uy, parang ipo-ipo, ah. Look nga. Ayun. Roll. Uy. Roll. Uy, yun, nagro-roll din siya. Napaka-conservative ng roll niya, eh. Masyadong virgin naman yung roll niya. Para ipo-ipo, eh. Ang daming roll. Ang daming roll na gagawa niya, eh. Ayan, roll. Roll. Parang hélice na, eh. Parang hélice na yung roll niya, eh. Roll. Ooh, yeah, sexy. Uy, roll. Dami, ah. Ang daming roll nun, ah. Isang katutak. Roll. Roll, oh. Isang katutak ang roll mo, ha. Tingnan natin. Uy. Kailangan alert ka rin sa roll niya, eh. Uy. Kailangan alert ka, eh.